Naalala niyo ba 'to mga kababayan? Mga DD shit na mga Katoliko. Who is this stupid guy? Stupid talaga itong putang kung ganun. I challenge the Catholic Church. You are full of shit. At mabaho rin kayong lahat. Ano ang masasabi niyo dyan, mga Katoliko ng DD-shit? Stupid ito. Talaga itong Ano ang masasabi ninyo? Attorney Rowena Gonzo. Nakakatakot ba? Si Senador Erwin Tulfo. Ay, mas nakakatakot ito. Isipin mo, sa panahon ngayon may nagmumura pa sa Diyos. Akala ko ba ay nasa looban mo? Iligtas mo na yung sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos. Bumaba ka dyan! Pag nanonood kayo ng mahal na araw, mga Attorney Rowena Gonzo, mga Katoliko, mga DD-shit na Katoliko, sigurado sa ganung eksena galit kayo. Sigurado galit kayo, 100%. Kapag si Digong na, kapag si Digong na, Paano ka maka-retreat na yung Diyos mo pinako sa krus? Napagkawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Sabihin ko, lighting. So, Diyos yun mo ito. Sunugin mo lahat ng mga kirihit. Paano ka? di ba, iisa? Iisa, di ba? Hindi man ganun eksakto na salitang narinig. Isang pang-iinsulto eh. Kung talagang Diyos ka, makapangyarihan ka. Pag di mo iligtas sarili mo. Bakit pagka ganito, tuwan-tuwa kayo o isa inyo? Hindi nyo tinutuligsa. Especially mga Katolikong mga DD-shit. So ayan, mga kabayan ko, dito naman po ako. Kumusta po kayo? Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Rad Channel. Mga kabayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa ibang bansa na mga OFW, mga kabayan natin dyan sa abroad. Welcome na welcome po kayo sa aking YouTube channel, Rad Channel. Please subscribe, like, share, and comment. At no skip ad, okay? Pero bago ako mag-umpisa, shoutout ko muna yung aking mga hinahangaan ng mga charity vlogger. Unang-una kay Pugubiero, shoutout kay Pugubiero, at yung team, at sa mga viewers mo, shoutout. Kay Kalinga Prab, kay Abal, at Tidete Jack, kay Katekram, kay Daddy Frankie, kay Miss Ivana Alawi, at kay Senator Apo Tulfo. Sa mga viewers ng mga nabanggit yung charity vlogger, welcome na welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. At viewers ni Krishna, viewers ni Busumidit, viewers ni Kabisnes, Papa Lins TV. Shout out sa inyo. Shout out sa inyo, mga viewers ko. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, subscribe po kayo, like, share, and comment. At skip. Okay? So ito, magbibigay lang ako ng reaction, comment, dito sa isang napanood ko sa isang reactor din, mga viewers ko. Dito sa social media, na itong si Chris Olo, mga viewers ko. Yung kanyang channel, si Chris Olo, alam ko marami nanonood sa inyo eh. Shout out sa mga viewers si Chris Olo. Kasi napakaganda yung kanyang topic. Para sa akin, napakaganda. Kasi wake up call ito sa atin lahat. Lalong-lalo na sa mga Katoliko. Di ba? Sa mga kababayan natin. Wake up call ito. Na ipinakita niya talaga dito sa kanyang reaction patungkol dito kay VP Sara at kay dating Pangulong Duterte, mga verse ko. Kumuha ko ng video clip doon sa kanyang reaction, mga verse ko. Shout out here, Chris Olo ha. Kumuha ko ng video clip doon sa live mo. At natutuwa ako dahil napakaganda yung kayong topic. Magandang topic nito mga verse ko. Kung di nyo napanood, puntahan nyo yung kanyang channel. Mapapanood nyo. Maganda yung kanyang topic para sa akin. Napakaganda. Kasi wake up call sa atin lahat ng mga viewers. Di ba?
dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na mga OFW. Di ba? Kung may pagmamahal tayo sa ating mga kabayan dito sa Pilipinas, wake up call ito para sa akin, mga viewers ko. At sa mga religious katulad ng Katoliko, mga viewers ko. Wake up call ko ito. Napakaganda yung kanyang topic. Dahil dito, mapapanood natin sa kanyang topic na binastos ng dating Pangulo ang ating Panginoon, mga viewers ko. Di ba? At dito, mapapanood natin na minura ni VP Sara ang ating Pangulo, ang First Lady at ang dating Speaker na si Martin Romualdez. Di ba? Mga viewers ko. Ito, kumuha ko ng video clip. Panoorin nyo at kayo na humusga. Wake up call to sa ating mga viewers ko. Sana magising tayo, lalo-lalo na yung mga taga-suporta ni VP Sara, mga taga-suporta ni dating Pangulo Duterte, na mga Katoliko. Alam kong maraming nanonood siya yung taga-suporta. Panoorin natin. Kayo nang humusga, ha? Subscribe lang po kayo kung di pa nakapag-subscribe at mag-comment lang po kayo, okay? Lahat po ng comments binabasa ko. Panoorin natin, kayo nang humusga. Pakinggan mo to, ha? Atty. Rowena Ganson, hindi dapat nagsasalita ng gano'n si Senator Erwin Tulfo. Ay, Senador, makakatakot. Pakinggan mo to. Ha? Para, ano ka ba? Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libing ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Kalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Ain. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Ain. One of these days, pupunta ako doon, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan sa West Philippine Sea. Ano mo yung sabi mo dyan? Atty. Rowena Ganson, isang Vice President, babae, pangalawang may pinakamataas na posisyon sa ahensya ng gobyerno dito sa Republika ng Pilipinas, ay maghuhukay ng buto at itatapon niya raw sa West Philippine Sea. Ngayon, sabi raw, pangalan nito, si Digong daw ang nagpalibing kay Ferdinand Marcos Sr. Dapat mo lang ipalibing, dapat lang sundin mo yung pinangako mo. Kasi maraming bumoto sa'yo dahil dyan sa sinabi mo. Nung hindi ka pa presidente, Digong, ginamit mo yung salita na yan. Ipalilibing mo si Ferdinand Marcos Sr. Kaya maraming bumoto dahil sa pahayag mo na yan. Natural, dapat sundin mo. Dahil nanalo ka dahil sa mga pahayag na yan. Sukli mo lang yan sa pagkapanalo mo. Sino mga bumoto sa'yo? Di ba mga botante nagmamahal kay Ferdinand Marcos Sr. na tatay ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ka naman kilala rito. Diyan ka lang kilala sa street ninyo. Sino mga bumoto sa'yo? Di ba mga pula? Mga loyalista. Yan ang nagpanalo sa'yo, Digong. Yang mga pula, mga loyalista, mga nagmamahal kay Ferdinand Marcos Sr. At kaya ka binoto, minahal nila, sinabi mo, ipalilibing mo si Ferdinand Marcos Sr. na ginawa mo naman, pero sukli mo yan sa ginawa mong pangako at pagkapanalo mo. Hindi ka naman kilala, diyan ka lang kilala sa Davao, diyan ka lang kilala sa subdivision nyo, diyan sa street mo, diyan lang sa harapan ng bahay mo, diyan ka lang sikat. Mga DDZ, magalit kayo! High blood kayo! Atty. Rowena Ganson, natatakot ka, nababastusan ka kay Senador Erwin Tulfo? Dito sa gaganto, hindi ka natatakot? Hindi ka nababastusan? Ano?
Ate kayo, ha? Uubra kayo. Oh, eto, ano masasabi mo rito? Sino yan? Ano masasabi mo rito? Ang ina ninyong lahat. Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Eh! Attorney Rowena Guanzon, bago ka mabastusan, bago ka matakot kay Senator Erwin Tulfo, siguraduhin mo muna yung inihimod mo. Hindi mas grabe. Ha? Ano? Ha? Nakakatakot ba? Bastos ba si Senator Erwin? Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Ang ina ninyong lahat. Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ano? Ha? Sabihin mo, hindi dapat nagkaganyan nagsasalita si Erwin kasi senador siya. Nakakatakot. Ha? Tama sasabi mo dito. Ha? Ha? Kaya sabi ko sa'yo, Atty. Rowena Guanzon, bago ka mabastusan, matakot kay Senador Erwin Tulfo, siguraduhin mo yung mga sinusuportahan mo, hindi hihigit. Ha? Hindi hihigit. Kaya wag niyo butasan ng butasan itong kabilang kampo kasi mas malaki mga butas ninyo. Ha? Makinig kayo mga DD shit, ha? Ha? Naalala niyo ba ito mga kababayan? Mga DD shit na mga Katoliko, ha? Who is this stupid guy? Stupid talaga itong putang kung ganun. I challenge the Catholic Church. You are full of shit. At mabaho rin kayong lahat. Ha? Ano ang masasabi niyo dyan, mga Katolikong DD shit? Stupid Ha? talaga itong putang. Ano ang masasabi ninyo? Atty. Rowena Guanzon. Ha? Nakakatakot ba? Si Senador Erwin Tulfo. Ay, mas nakakatakot ito. Isipin mo, sa panahon ngayon may nagmumura pa sa Diyos. Wala na tayo sa panahon ng mga panahon ng mga nila Kristo na ganyan ang pananaw. Wala na tayo sa ganyan. At ang nakakagulat pa rito, presidente pa ang nagsasabi niya. Ano masasabi niyo, Rowena Guanzon, Katoliko ka ba? Ano masasabi niyo, mga DD-shit na Katoliko? Na yung ginigising niyo tuwing umaga, inililigo niyo, ibinibihis niyo sa sarili niyo, ibinabiyahin niyo, pinapasok niyong simbahan, ganito ang sinasabi, mababaho rin daw kayong lahat. Full of shit daw kayo. Ha? Masasabi niyo rito? Ha? Putang kung ganun. I challenge the Catholic Church. You are full of shit. At mabaho rin kayong lahat. Ha? Ginaganyan yung simbahan ninyo. Ano masasabi niyo? Yung inililigo niyo tuwing linggo. Ha? Yung sinasawsawan nyo, ha? Ng, ano ba tawag yan? Holy water. Ha? Yung mga pari na sinatawag yung minamanuhan nyo, tinatawag yung father. Ganito lang sabihin ni Digong. Pwede ba sa ibang relihiyon niya? Prestry. Pwede ba yan sa relihiyon ng iba? Kaya malaki ang respeto ng ibang mga kaanib sa iba't ibang relihiyon. Kasi pag ganyan ginanyan ang simbahan nila, ginanyan ang relihiyon nila, talagang mag-ahal.
maghahalo ang balat sa tinalupan. Pero pag ang Katoliko ginanito, ayun, sumisipol pa, tawan-tawa pa, tawanan, palakpakan pa. Attorney Guanzon, Katoliko ka, mga didisyon na Katoliko. Di ba pagka nagmamahal na araw, galit kayo sa video na to? Galit kayo sa video na to, di ba? Akala ko ba ay nasa loob mo? Iligtas mo na yung sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos. Bumaba ka dyan! Tari. Pag nanonood kayo ng mahal na araw, mga Atty. Rowena Guanzon, Katolika, mga didishit na Katoliko, sigurado sa ganung eksena galit kayo. Sigurado galit kayo, 100%. Kasi nga, bakit? Bakit kayo galit? Kasi nga, ini-insulto si Kristo. Katoliko kayo. Kung bumaba ka dyan, kung Diyos ka, ligtas mo sarili mo. Walang matutuwa rito ang Katoliko. Sino matutuwang Katoliko rin sa ganyan eksena? Sige, sumpain kayo ng langit. Sumpain kayo ng langit. Sino matutuwa sa video na to? Wala. Wala, di ba? Pero, kapag si Digong na, Paano ka maka-retreat na yung Diyos mo pinako sa krus? Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos, tapos ipako mo ako. Putang ina. Sabihin ko, lighting. So, Diyos yun mo ito. Sunugin mo lahat ng hirihit. Paano ka? di ba, iisa? Iisa, di ba? Hindi man ganun eksakto na salitang narinig. Isang pang-iinsulto eh. Kung talagang Diyos ka, makapangyarihan ka, pag di mo iligtas sarili mo. Bakit pagka ganito, tuwan-tuwa kayo, okay sa inyo? Hindi nyo tinutuligsa. Especially mga Katolikong mga DD-shit. Sige nga. Ano masasabi nyo? Sino mga batang 80s, batang 90s dito na kung saan naabutan yung si Pope Francis nagpunta dito sa Pilipinas, naalala nyo, press corps? Di ba halos pinagkaguluhan? Si Pope Francis nandoon sa loob ng bulletproof na parang salamin. Pinagkakaguluhan, binabato ng panyo. Di ba? Tapos nilalagay pa yung panyo sa katawan nila. Di ba? Pinagkakaguluhan ninyo. Di ba? Di ba pinagkakaguluhan ninyo? Minsan niya, kahit nasa TV lang si Pope Francis, ginaganyan nyo ng panyo. Di ba? Nilalagay nyo sa katawan ninyo. Bakit pagka ganito, okay na sa inyo? From the holiday in yung hotel to the airport, alam mo, inabot kami ng, hindi, dito lang sa Peking, nandiyan sa, niyaya ako ni si Ivan, 5 oras. Sabi ko, bakit? Sabi na sirado na ang day. Masino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan. Pope, utang ina ka, umuwi ka na. Huwag ka na magbisita dito na. Ano masasabi niyo dyan? Mga Katoliko, mga DD-shit. Ikaw, Atty. Rowena Guanzon, Katoliko ka ba? Ano masasabi mo dyan? Magmula balong nabubuhay kayo hanggang ngayon, nakarinig na ba kayo na isang tao, politiko, especially si Pope Francis, ginanyan? Wala, digong lang. Digong lang. Isipin nyo, no? Yung respeto nyo sa simbahang Katoliko, minumura lang.
Ganyan kayo. Ganyan kayo kay stupido. Ha? Ngayon, huwag kayong magtaka kung si Digong nandoon sa impyerno. Naghihirap, nagdudusa, init na sa sarili dahil bawat gising niya, puro pader lang ang kanyang nakikita. Ayan na yun. Yan na yun. Kaya huwag kayong magtaka. Kung ano man nararanasan ni Digong, ayan yun. Ha? Yung ano? Ha? Ano masasabi niyo? Pagka sinabing mura kay Pope Francis, mura sa Diyos, insulto sa Diyos, walang ibang presidente, isa lang maiisip mo, Digong lang. Ha? So ayun, mga viewers ko. Napanood natin. Di ba? Dito, napanood natin na talagang ang tinutukoy niya kasi itong si Attorney Rowena Guanzon, mga viewers ko. Si Rowena Guanzon kasi nag-comment siya doon sa pahayag ni Senator Erwin Tulfo na kung may manggugulo sa hearing sa Lunes sa itong June 8 sa Lunes sa Blue Ribbon na gagawing hearing sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo ay kung may manggugulo ay ipapaaresto niya. Ipapaaresto niya sa mga taga-USAA at kung hindi sila mamaaresto, siya mismo ang kakaladkad o kwikwilihan niya para ipalabas sa loob ng Senado. Para ipalabas sa Senado. Di ba ganun yan mga viewers ko? Ngunit nag-comment dito si Attorney Rowena Guanzon na ang sabi, nakakatakot daw itong si Erwin Tulfo. Nakakatakot na sa kanyang mga pahayag. So ito ngayon ang ni Chris Olo. Ipinakita niya ngayon. Mas matatakot siya kay Erwin Tulfo. Ngayon, ito pakinggan nyo, sabi yung ganun. Kung saan kayo matatakot, kay Erwin Tulfo pa o kay VP Sara o kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Tama naman niya siya eh. Kayo ka matatakot? Kay Senator Erwin Tulfo o kay VP Sara o kay dating Pangulong Duterte? Di ba ngayon mga viewers ko? Di ba? Tama yung kani Chris Olo dito eh, kayong topic nito. Napakaganda. Wake up call to para sa atin lahat. Lalo-lalo na yung mga Katoliko na mga kabayan natin. Di ba? Bilang Katoliko nga naman, hindi natin nagugustuhan yung mga ganung mga sinabi ng dating Pangulo. Masakit para sa ating mga Katoliko. Di ba? Dito na pakunod natin na inisulto ni dating Pangulong Duterte ang ating Panginoon. Di ba? Tama sabi niya. Tama sabi niya na meron pa palang ganung mga taong ganun sa ngayon sa ating kasalukuyan. Di ba? May mga taong palang ganun. Akala natin nung panahon nila Jesus Christ dito sa mundong ibabaw, andito siya. Ang tumutulig siya sa ating Panginoong Jesucristo. Akala natin noon lang, nung panahon nila. Di ba? Sabi ni Chris Olo, meron pa pala mga taong sa ating panahon ngayon na iniinsulto ang ating Panginoon. Di ba? So, di natin matanggap yun, mga viewers ko. Lalo-lalo ng mga DDS, mga viewers ko. Wake up call to sa atin. Sana magising na tayo sa katotohanan. Papayag ba kayo na iniinsulto ang ating Panginoon? Na nagbibigay sa atin ng buhay na maaaring bawiin sa oras na nagustuhan niya ang ating buhay? Di ba? Pasalamat tayo na bubuhay tayo sa mundo kahit paano. Na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Tapos ngayon, iinsultuhin natin yung nagbigay ng buhay sa atin. Di ba? Mga kababayan ko dyan. Comment lang kayo kung tama sasabi ko.
Comment lang kayo kung tama sinabi ni Chris Olo. Shoutout sa'yo, Chris Olo, ha. Napakaganda ng kanyang topic. Kaya nagustuhan ko. Kaya ito, pinicture ko ito para iparinig sa inyo. Kumuha lang ako doon sa bahagi na yun sa kanyang live. At ito yung napaka-importante para mapakinggan natin. Mapanood natin. Kung di pa kayo napanood, puntahan nyo yung kanyang channel. Chris Olo. Diba? Shoutout sa'yo, Chris Olo, ha. Napakaganda. Dito, parang nakaon ako eh. Nagulat ako eh. Dahil masamasan ako, mga bros ko. Kasi matagal na tong kanto eh. Nung panahon pa to ni Pangulo Duterte, kaya mga sinasabi. Di ba? Masakit. Parang kung ano yung sugat. Kumbaga, dati na sugat, piklat na, parang nagsariwa uli. Di ba? Nararamdaman natin mga kababayan natin. Lalo-lalo ng mga Katoliko. Insultuhin ang Papa sa Roma. Di ba? Payag ba kayong ganon? Ganunin yung Papa sa Roma? Payag ba kayo? Kahit okay na yung Papa sa Roma. Sabi natin, yung ating Panginoong Jesucristo, insultuhin. Payag ba kayong ganon? Di ba ganda nga naman? Di ba? Ang sakit. O, di ba? Kaya, magising na tayo, lalo-lalo mga taga-suporta ni Pangulong Duterte, Pangulong ni VP Sara, lalo-lalo yung mga Katoliko na mga DDS. Wake up call to sa atin. Okay? Yun lang sa akin, mga bros ko. Sana nagustuhan nyo yung aking comment, reaction sa video patungkol dito sa pinakita ko, pinapanood ko sa inyo. Okay, yun lang po. Bye! Ingat po lagi. Pagpalain po tayo ng pamumay kapal. Subscribe na po kayo ha. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, like, share, and comment. Lalo lang mga viewers si Chris na mga Chris po panatik dyan. Okay? Mga viewers si Pogo Bihero at Kalinga Prab. At viewers ni Miss Ivana Law at Chino Toracto. Okay? Subscribe lang po kayo. Bye! Ingat po lagi. Pagpalain po tayo ng pamumay kapal.